Marami sa atin sa loob na ng bahay nanonood ng sine sa DVD. Pero iba pa rin syempre ang manood ng mga magagandang pelikula sa widescreen, lalo na yung mga luma o classics. Yun nga lang, paano ang mga kababayan natin sa mga liblib na lugar kung saan walang sinehan? Walang problema dahil ang sine inilapit na sa kanila. Isa sa mga paboritong pastime ng mga Pilipino, panonood ng sine. Kahit mas mahal sa mga state-of-the-art cinema, pinapatos pa rin ito ng ilang manunood. Makamit lang ang tinatawag nilang ultimate viewing experience. It's very immersive. We call it immersive. As if parang yung nanonood kasama doon sa pelikula. So you expect clarity in video. You expect surround sound na really unequaled with any other theater in the Philippines. Pero ang negosyanteng si Mark, hindi na kailangan pang pumunta ng sinihan. Dahil sa loob mismo ng kanyang bahay, meron siyang bonggang-bongga at high-tech na sinihan. Movie fanatic kasi si Mark at ang kanyang DVD collection umabot na ng 1,500. Ang kanyang home theater may amplifier, speaker, projector. At ang kanyang upuan, lazy boy. Talagang relax see a movie siya. Masarap manood ng sine. Yun ang hobby ko. Ibang tao siguro, hobby nila mangongolekta ng kotse. Ako, hindi ako nangongolekta ng kotse. Dito na lang hobby ko. Lahat daw ng ito, nagkakahalaga lang naman ng humigit kumulang 2,000,000 piso. Usong-uso na nga ngayon ang pagdadala ng sinihan sa loob mismo ng tahanan. Home theater kung tawagin ito. Patok na patok din ang mga naglalakihang mga telebisyon. High definition, kaya't sining-sine talaga. Pero ang iba, ang panunood ng pelikula, mobile. Dina-download sa kanilang mga gadget at cellphone. Pero para sa batikang direktor na si Nick De Ocampo, high-tech man ang mga gamit ngayon sa panunood ng mga pelikula, kailangan pa ring siguruhin na mas lubos itong mauunawaan ng mga manunood. Primarily, ginagamit natin ang pelikula kasi for entertainment. No? Parang hindi pa natin talaga nahanap yung use value ng pelikula for production of knowledge. Ang kanyang solusyon, ang isinusulong niyang National Film Literacy Program. Nililibot ni Direk Nick ang buong Pilipinas para magpalabas ng mga dekalidad na pelikula. Nagbibigay rin siya ng mga lecture kung paano mas lubos na maiintindihan ang mensahe ng mga pelikula. Sa araw na ito, sasamahan namin siya sa biyahe niya papuntang Bicol. Naimbitahan kasi siyang mag-lecture sa University of Northeastern Philippines sa Iriga City sa Camarines Sur. Mataas na ang araw nung nagsimulang magdagsaan ang mga estudyante. Pang box office ang pila. Representing Director Nick De Ocampo. Napakasimple ng definisyon ng film literacy. Paano ba ang mga pelikula nagbibigay sa atin ng kaalaman? Anong ginagawa mo? Ang tampok na panunuorin nung umagang yon, ang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon ni Eddie Romero. Bakit ganyan ang mga costumes nila? Bakit hindi katulad ng mga damit ninyo ngayon? Dahil ulit, ito ay panahon ng mga Kastila, no? Sinasalamin ng pelikula kung sino tayo. So, question ng mga katanungan ng identidad, sino tayo bilang Pilipino? Walang katapusan ang landasing ating tinatahak dahil ang ating paglalakbay sa paghahanap kung sino tayong abali bilang Pilipino ay sabihin na natin hindi mabilis tapusin, no? At hindi instant ang pagtatapos niyan dahil ang identidad
ay isang proseso. Saktong-sakto raw ito sa paghahanap din ng mga tiga-iriga sa kanilang identity. Sa lugar na ito nagmula ang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor. Nung kasikatan daw ni Nora, buhay na buhay ang mga sinihan dito. Pero ngayon, ginawa na lamang ang mga itong tindahan. Naglipa na rin dito ang mga pirated DVD. Parang matagal ng desire ko talaga na magkaroon ng film literacy dito sa aming university. So, isang napakamalaking opportunity for us here in the university na at least we're taking that first step towards film literacy. Sunod namang ipinalabas ang pelikulang Anak ng Karibal ni Nora Honor, si Vilma Santos. Tungkol ito sa isang OFW na umuwi sa kanyang mga anak na nagrebelde at halos hindi na niya makilala. May tama na. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulan mo at nagpapakapakatayo isang sa kalang sa signora niya. I had a wonderful time today. It was really very fruitful and you're a bunch of intelligent people. Keep it up. Thank you so much. Thank you. Maganda, napaka-meaningful. It reaches out to every Filipino na may kapamilya na nag-work abroad. Bukod sa mga paaralan, puntirya rin niya ang mga pinagkakaitan ng pagkakataong makapanood ng pelikula. Katulad ng mga ita sa Sitio Haduan sa Mabalacat, Pampanga. Medyo hindi madaling marating ang lugar ng mga ita. Nakaikot na kami ng Mindanao at lahat pero patag yun. Ito naman, bulubundukin talaga ang tirik para lang makapagpalabas ng pelikula. Para tayong Holy Week. May pasan po kayong krus. Mabigat. Subalit ang pagod ni Direk Nick napawi ng mainit na pagtanggap sa kanya ng tribo. Wala pa palang kuryente sa lugar na ito. Bukod sa mga baterya ng kotse, ang nag-iisang generator lang na ito ang pinagkukunan nila ng kuryente. Pero hindi ito naging hadlang kay Aling Carmen para magtayo ng isang munting sinihan. Araw-araw, punong-puno yung bahay namin. Siyempre, nakakaawa naman yung mga bata, silip na silip. O, anong gawin ko? Buksan ko na kahit na sabihin ko sa kanilang, magbayad naman kayo, pangkarga natin battery para sa susunod, natulungan ninyo ako magkarga. Yun nga lang, inamin din mismo ni Aling Carmen na nakakasawa na ang mga paulit-ulit niyang pinapalabas. Pwede mo magtanong? Oo. Pero kami pwedeng bumili ng pagkain. Kaya tamang-tama raw ang pagdating ni Direk Nick. Yun nga lang, may problema. Hindi kayang paganahin ng generator ang mga dalang gamit ni Direk De Ocampo. Kaya't naghanap pa ng ibang generator. Meron ako dito inverter. Sinubukan ang baterya gamit ang nahiram na inverter. Pero hindi ito umubra. Ngayon alam nyo na kung gaano kahirap, no, na hindi ganun kadali mag-set up ng palabas, especially kung mga liblib na lugar. Mabuti na lang at ang nag-inarteng generator gumana rin. Dahil puro bata ang mga manunood, animated short films ang isinalang. Isa rito ang Junkzilla, tungkol sa monster na yari sa basura. Yung mga basura talaga itapon dahil pagdadako ng mga lamok, mga dengue. Meron ba kayo natutunan? Opo. Basura po. Tapos na sa tabi-tabi. Refleksyon daw ng mga tunay na pangyayari sa buhay ang pelikula. Pero maaliw man tayo sa mga ito, lalo na sa mga eksenang nagpapasaya o nagpapaiyak sa atin. Ang mahalaga, mapulutan natin ng aral ang mga ito, mga leksyong magagamit natin
sa ating pang-araw-araw na buhay.